Okay, so sa ibang usapan naman, Carla, no, alam mo ba, actually before na pag-usapan natin to, pero ngayon palalalimin natin yung usapan. Tungkol sa Maritime Academy of Asia and the Pacific, isa itong non-stock, non-profit maritime higher education institution na pagmamayari ng Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Kaya makakasama natin ngayon, walang iba kundi si Commander Jerlo El Chico. Good morning, sir. Morning, Hi, sir. good morning. Okay, sir. So firstly, ano ba, para sa kaalaman ng mga boss natin, ano ba yung mga courses na tinuturo sa academy na to? Ang MAAP actually is offering two courses. One is the Bachelor of Science in Marine Engineering and another one is Bachelor of Science in Marine Transportation. Yung Marine Engineering, ito yung mga nagiging nagpapakadalubhasa sa makinarya sa barko. Yung Marine Transportation naman ay sila yung sa navigation at sila yung mga nagiging kapitan ng barko. Yung mga Marine Engineer, sila naman na nagiging Chief Engineer. So, dalawang kurso lang po yung ino-offer ninyo. Sir, balita ko po, meron po kayong, kumbagang, scholarship na ino-offer sa mga estudyante. At balita ko po, ngayon po, open po kayo, nagtatanggap po kayo ng mga application forms or application para po for the next school year. Tama po ba? That is correct. Actually, MAAP is offering a scholarship. It's a free board, free lodging, free tuition scholarship. Wow. And of course, ang pinakamaganda dito is that they are employed immediately after their graduation kasi lahat ng estudyante namin sa MAAP is being sponsored by different shipping companies. Bago pa sila pumasok, yung mga sponsoring companies, sila nang namimili sino ang magiging estudyante nila at pag-aaralin sa MAAP at pagkatapos mag-aral sa MAAP, magiging empleyado sa kanilang kumpanya. Sa ngayon, ongoing ang ating examinations. It will last until October 26. Itong weekend na ito, ang exam ay sa General Santos City at sa Davao. And then dito naman sa Maynila will be on Infanta tsaka sa Taytay Rizal. Okay. Well, Carla, talagang all-in lahat, di ba? Yung accommodation, of course, yung tuition, and then even after you graduate, may trabaho ka na agad. Actually, sila pa nga mismo yung nag-iikot sa Pilipinas para maghakot ng mga applicants o kumbaga maghanap ng mga estudyante for their school. Kaya sana yung mga boss natin dyan, huwag tong palagpasin. So, talagang maiengganyo sila. Pero siguro para mas maengganyo pa sila, Carla, ngayong alam na nga natin na may scholarship, ano-ano pa po ba, sir, yung mga makikita natin sa school na to? Like, ano-anong services, yung mga activities na ginagawa for the students? Ang MAAP actually offers a holistic training sa estudyante. Hindi lang tayo nagbibigay sa kanila ng training para magpakadalubhasa sa magiging trabaho nila sa barko. Nag-o-offer din tayo ng iba-ibang program para magiging angkop sila sa kanilang magiging trabaho. Ang unang binibigay natin is some sort of a leadership development program dahil lahat sila ay magiging opisyal sa barko, so kailangan bigyan natin sila ng kahit papano leadership training bilang magiging opisyal sa barko later. Kasama rin dito sa leadership training is the character development training para magkaroon sila ng mga values na kailangan sa pagganap sa kanilang mga trabaho sa barko. And of course, ang isa sa pinaka-add-on din natin is the physical fitness training dahil alam naman siguro natin, hindi biro-biro ang trabaho sa barko. Lahat ng mga estudyante na magiging opisyal sa barko later ay kailangan magiging maayos ang pangangatawan at kalusugan upang hindi sila magkakaroon ng problema dahil ang rota ng mga barko ay malalayo at sila ay palagi nasa gitna ng dagat. Okay. So, sir, since yun na nga yung activities na talagang mahasa sila to be great dun sa field nila, ano po ba ina-expect natin na output from them when they graduate? Ano sila pag-graduate nila? Actually, ang MAAP, based sa mission niya, ini-expect namin ang graduate ng MAAP that they should be a world-class seafarers who shall possess three things: the knowledge, the skills, and the character. Ito lang yung ina-expect namin sa kanila na after graduation, angkop sila sa kanilang pagtatrabahoan na meron silang tatlong bagay. Ito yung knowledge sa trabaho, skills sa trabaho, at character para sa trabaho. Okay. Ayun, yun naman pala, di ba? Pati yung values, kumbaga yung character na ipapakita nila pag sila ay nalagay na or kumbaga sila ay nagtatrabaho na sa barko. Pero sir, syempre marami din po nagtatanong, saan po ba itong MAAP? Ang MAAP actually is nasa Mariveles, Bataan. Ito ay situated sa ngayon, it's on a 105-hectare campus. Wow. So, ito ay ini-sponsor ng napakaraming shipping companies at ito ang nagbibigay ng trabaho sa aming mga graduates. Ang MAAP actually is a non-stock, non-profit, as you mentioned. It is funded and operated by Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines under the leadership of Dr. Conrado Oca.
at ang MAAP naman is under the stewardship of Vice Admiral Santos. Okay. Sir, all in all, ilan yung students na currently enrolled dito? And of course, since you'll be opening another scholarship, kasi before, di ba, na-interview na nga natin si Sir, Yes. may scholarship din before. So, how many students are we expecting to enter now? Sa ngayon, ang estudyante ng MAAP is nasa 1,850 ang naka-enroll. Pero ang nasa campus lang is nasa 1,438 at ang 400 plus ay actually nasa shipboard training. Okay. Nasa kanila silang mga sponsoring companies para kumplituhin ang 1 taon na requirement ng CHED to earn their baccalaureate degree in marine transportation and marine engineering. So, ang ini-expect natin na kukuhanin sa susunod na taon, kasi ang nag-exam ngayon ay papasok sa susunod na taon, ay depende pa rin sa ating sponsoring companies kasi kinukuha natin yung mga demands nila, iniipon natin, then we come up with a figure. But sa ngayon, ang ini-estimate natin is probably between 400 to 430 ang ating slots for next year. Ang papasok. Okay. Okay, sir. So, Carla, ganito mangyari, di ba, mag-exam yung mga applicants. Yes. So, pag after nila mag-exam, yung MAAP po yung mag-decide kung sinong pasado based from the exam, right? Or pasok na po ba agad yung shipping companies na magde-decide? No, ang proseso natin sa examination is that kukuha sila ng exam. Lahat ng mga kumuha ng exam, we are only getting the top 800 or 900. Depende doon sa resulta ng exam at saka demands ng sponsoring companies. Itong 800 to 900 ay initial screen natin at i-endorso natin sila sa shipping companies. Okay. Yung mga shipping companies ang mamimili at magsasabi sa MAAP sino ang kanilang magiging estudyante na mag-aaral sa MAAP. With that setup, we are already assured lahat ng papasok sa MAAP are already sponsored and will have an employment immediately after their graduation. Guarantee. So, Carla, and sir, ang mangyari dito, from the 900, na 800 to 900 na pumasa doon sa exam, makatitrim down pa sila to 400 to 450. Yes. So, the remaining, Yun ay siguro pwede pa rin silang kumuha next year to try their luck at hopefully mapili na sila ng sponsoring companies the following year. Because we work on a quota, we cannot really accommodate everybody. And with that also, we have to set some sort of a standard para masatisfy din natin yung ating mga sponsoring companies. Ayan, sir. So, ano po ba yung mga standards para po makapasok sa MAAP? So far sa MAAP, ang requirement lang natin sa educational attainment muna is that at least they are a high school graduate. Okay. So yun ang high school graduate. Then they must have a grade or a GPA of at least 83%. Then they must be at least 5'4" in height for male and 5'2" for female. They must at least be 16 years old by March 31 next year, but not more than a day old of 21. So yun ang mga initial requirement natin sa pagpasok. okay. So, yung mga basic. Pero, sir, maganda na pag-usapan mo, nabanggit natin na merong mga male and may female din. So, yung usual kasi dito, Carla, di ba, parang puro lalaki yung nagtatrabaho dito. Pero dito maganda, may mga babae na rin sa loob ng academy. So, ano po ba yung mga trainings? May pagkakaiba po ba sa training sila or patas lang din po? So far sa training, wala tayong distinction between male and female. Kasi una-una sa academic requirements, pareho lang. Pagdating naman sa leadership training tsaka character development training, pareho rin dapat ang i-offer natin. Even the physical fitness training. Kasi we cannot put an exemption by virtue of gender. Kasi kailangan nila pareho magpapakadalubhasa dito sa pinasukan nilang profession. Okay. So, syempre, napag-usapan natin yung mga sa loob ng academy, yung mga mag-e-enroll. Pag-usapan naman natin yung graduates. Ilan na po ba yung graduates ng MAAP? So far, ang graduate namin ngayon ay nasa halos 2,000 na. And I'm very proud to say na more than 99% of them are currently working on board the ships of their sponsor. Wow. They're gainfully employed. Hindi ko masabing 100% kasi meron kaming, I think, 2 or 3 na after graduate, they opted to venture on a business, hindi na nagbarko. So kaya hindi ko talaga pwedeng sabihin na 100% sa kanila ay nasa barko. Okay. So, MAAP started in which year? MAAP actually opened in 1998, pero 1998. nagsimula siyang magtanggap ng estudyante in 1999. So, ang first graduate namin actually is in 2003. Okay. And we are also very proud to say that as of now, we have more than 20 already captains. Wow. Around 21 of them are captains and I think 8 or 9 chief engineers already. The rest are all officers working on the ships of their sponsors. Ako, just may gusto lang akong itanong. Meron na po bang babae na naging kapitan, na graduate po ng eskwelahan ninyo? Meron na. Ang unang babae nating kapitan sa MAAP is Captain Jasmine Labarda. So, he's actually a captain as of now. So, very proud po kami kay Captain Labarda because he truly proven, hindi lang yung MAAP, kundi even yung
female gender that they can excel in the field of seafaring also. Yung maganda i-emphasize, Carla, na talagang at our time ngayon, di ba, lalo nang marami nag-push ng advocacy yung gender equality, nakikita natin na sa MAAP mismo and even their graduates, nakikita natin nag-excel lahat, kumbaga sa gender roles nga. So, that's a good development. So, yun, sir, mabalik tayo dun sa mga outputs po mismo. Kumusta naman po yung kalagayan nila ngayon sa mga work nila? Are they excelling in their fields? Yes, so far, we're getting feedback, good feedback from our company. That's the reason why na nag-expand ng MAAP. Nag-start ng MAAP, 150 lang yung student every year. So, nag-increase yun ng 200, naging 250, until such time hindi na namin nakaya. So, we opened up another campus. Doon pa rin sa location namin. So, we have two campuses actually. One is the main campus, another one is GSU Image Campus. Itong main campus, nagkikater ito sa mga European sponsors namin. Okay. Ang Image and GSU Campus, actually, nagkikater naman sa mga Japanese sponsors. So, GSU and Image help us put up another campus with an agreement that all of the graduates of that campus will be going to the Japanese lines. So, napakaganda ng arrangement. So, kaya nag-expand kami na nag-expand. So far, maganda yung feedback and we wanted to keep it that way. Sa kaalaman din ng lahat, ang Pilipinas ay siya ang pinakamalaki na contribution ng mga seafarers sa mundo. More than 1/3 of our seafarers worldwide are Filipinos. So, yun, we wanted to keep it that way and we wanted also to gather o capture yung officers na figure para mas mapalaki pa natin. Okay. So, sir, MAAP started in 1998, ngayon 2014 na. So, what are we expecting in the future for MAAP? So far, as I mentioned, we wanted to keep the dominance in the seafaring world. Yung MAAP, ang purpose natin is that to provide more officers working on the shipping company so that we can continue to be a manning capital of the world. Hindi tayo ship owner, pero we are providing the personnel to man the ships. So yan ang pinaka-important and we're looking forward making everything possible. We at MAAP are always working so hard to developing passion for excellence so that MAAP will continue to exist and cater the needs of the shipping industry. Yan, Okay. napakaganda. At before we end our conversation, Jules, sabi nyo nga po ay nag-iikot na po kayo sa Pilipinas para po maghanap ng mga bagong scholars at applicants. Saan na po ang sunod na pag-iikot na gagawin ng MAAP para po makapaghanda ang ating mga boss? So far, dito sa susunod na linggo, sa Sabado, ang exam ay sa Infanta, Quezon, tsaka sa General Santos City. Okay. Pagdating naman ng linggo, sa Davao, sa Taytay, Rizal, tsaka sa Coronadal, sa South Cotabato. Dito sa Manila naman, ang next natin na exam is on October 4 sa Rizal High School, to be followed by October 19 sa Ramon Magsaysay, and then October 26 sa Maysilo sa Government Center in Mandaluyong. Okay. So, yan, no, mga boss, nilalapit na sa inyo mismo ng MAAP na, syempre, yung accessibility talaga ng pag-e-exam. Sana tangkiligin ng mga boss natin to. Maraming salamat sa panahon niyo, sir. Thank you. Muli nakasama natin si Commander Jerlo El Chico na Maritime Academy of Asia and the Pacific. Thank you so much. Thank you so much, sir.